Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, muli maraming salamat sa Diyos sa pagkakataon na binigay niya sa atin upang siya ay ating mapapurihan, masamba, maluwalhati at mapasalamatan po sa ating pong mga buhay. So muli, yamang ngayon po ay araw ng linggo at araw po ng pagsamba. Narito tayo upang sambahin ng Diyos at bahagi po ng ating pagsamba ay ang pag-aaral at pagbubulay-bulay ng Kanya po mga salita. Kaya ngayon po sa umagang ito, tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Naroon pa rin po tayo sa ating pong tema na From Dreams to Reality. Ano po? At muli, binabati pa rin po natin ang bawat isa ng happy anniversary para sa pangkabuuan po ng Iglesia ng Jesus the Giver of Life. Ano po? Sapagkat yung month of May, ito po yung ating pong national anniversary. Kaya binabati pa rin po natin ang bawat isa. Okay? So sa umagang ito ay ang ating pong tema na pinag-uusapan ay patungkol po sa dreams to reality, from dreams to reality. So ngayon ay noong nakaraan ay tinalakay po natin ang tungkol po sa tampok ng pag-aaral natin ay patungkol sa buhay po ni Joseph the Dreamer. Ano po? Na kung saan si Joseph ay mayroon po siyang mga panaginip o mga dreams pero nagkaroon po ito ng katuparan sa kanyang buhay. Noong nakaraan tinalakay po natin yung the origin of the birth, the birth of vision, Ngayon po ang ating pong tatalakayin ay from pit to purpose. Kung saan si Joseph the Dreamer pa rin po ang tampok natin sa ating pong pag-aaral. Kaya kung tayo po ay mayroon pong Biblia, samahan niyo kung buksan ito sa aklat po ng Genesis chapter 37, verse 18 hanggang verse 36 po tayo. Okay, basahin lamang po natin. Sabi po rito, they saw him in the distance, and before he reached them, they plotted against him and decided to kill him. Yung salitang they po dito, ito'y tumutukoy doon sa mga kapatid ni Joseph, na siya pong nagpapastol at that time. They said to one another, here comes that dreamer. Come on now, let's kill him and throw his body into one of the dry wells or the pit. We can say that a wild animal killed him. Then we will see what becomes of his dreams. Yan, verse 21, Reuben heard them and tried to save Joseph. Let's not kill him, he said. Just throw him into this well in the wilderness, but don't hurt him. He said this, planning to save him from them and send him back to his father. When Joseph came up to his brothers, they ripped off his long robe with full sleeves. Then they took him and threw him into the well, which was dry. Verse 25, while they were eating, they suddenly saw a group of Ishmaelites traveling from Gilead to Egypt. Their camels were loaded with spices and resins. Judah said to his brothers, what will we gain by killing our brother and covering up the murder? Let's sell him to these Ishmaelites. Then we won't have to hurt him. After all, he is our brother, our own flesh and blood. His brothers agreed. Verse 28, and when some Midianite traders came by, the brothers pulled Joseph out of the well and sold him for 20 pieces of silver to the Ishmaelites, who took him to Egypt. When Reuben came back to the well and found that Joseph was not there, he tore his clothes in sorrow. He returned to his brothers and said, the boy is not there. What I am going to do? Verse 31, then they killed a goat and dipped Joseph's robe in its blood. They took the robe to their father and said, we found this. Does it belong to your son? He recognized it and said, yes, it is his. Some wild animals has killed him. My son Joseph has been torn to pieces. Jacob tore his clothes in sorrow and put on sackcloth. He mourned for his son a long time. Verse 35, all his sons and daughters came to comfort him, but he refused to be comforted and said, I will go down to the world of the dead, still mourning for my son. So he continued to mourn for his son Joseph. Verse 36, meanwhile,
In Egypt, the Midianites had sold Joseph to Potiphar, one of the king's officers who was the captain of the palace guard. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, tayo muna sumaglit na yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, aming amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ni Kristo Jesus, muli, kami po ay dumudulog sa inyo sa umagang ito at kinikilala po namin ang iyong kapangyarihan, kapamalaan sa aming mga buhay. Hayaan mo Diyos na kayo po ang maghari sa aming mga puso at buhay sa umagang ito. Kayo rin po ang maghari sa aming kalagitnaan. Samahan niyo po lamang kami at hayaan mo ng banal na Espiritu ang siyang mangusap, manguna, Panginoon, sa amin, magturo sa amin, magpalaw sa amin sa umagang ito. Bigyan mo kami ng sapat na karunungan, kaalaman, pangunawa upang maintindihan po namin ang mensahe na nais mong iparating sa buhay ng bawat isa po sa amin sa magitan ng mga salita mo na aming pagbubulay-bulayan, pag-aaralan sa umagang ito. Dalangin niya lamang po namin na inyo kaming pangunahan at samahan. O Diyos, sa aming amati, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang kabuuan ng aming pag-aaral na ito sa pangalan ni Jesus. Ito po aming samang dalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. Okay? So last time, na nakaraan po ay tinanong ko po at sinadjust ko po sa inyo na magbasa ho kayo ng Bible o basahin po ninyo yung aklat po ng Genesis chapter 37 hanggang doon sa chapter 50. Ano po? Ang tanong ko ngayon ay, binasa nyo ba? Sino nagbasa? Pakitaas ang kamay. Wala. Ayan. Sige, inuulit ko ulit. Ano po? Na muli ay basahin po natin yung kasaysayan ng buhay po ni Joseph. Sa Genesis chapter 37 hanggang Genesis chapter 50. Yan po ang kabuuan ng kanya pong kwento ng kanya pong buhay. Para pag tayo po ay nag-aaral dito, ako ay nagsasalita dito, alam nyo na kung ano po ang takbo ng kwento. Kaya ang kukunin na lang po natin kung ano po yung mga aral na gustong iparating ng Panginoon sa atin. So mga kapatid, once again, ay aking pong pinakikiusap sa bawat isa na basahin po natin ang ating Biblia sa aklat po ng Genesis, chapter 37 hanggang chapter 50. Ayan na po. Yun, yung hanggang sa dulo ng Genesis po yan. Para malaman natin kung ano ang kwento ng buhay po ni Joseph. Doon sa mga iba na nakabasa na siguro ito, alam na ninyo, pero mas masarap pa rin po na ito'y balikan po ninyo, nabasahin. Pero doon sa mga hindi pa nakabasa at hindi po niyo alam, kaya minsan mga ngapaho kayo sa nangyayari at sa kwento, hindi niyo alam kung ano po ang mga kasaysayan, bakit ito nangyari mga ganon. Kaya minsan hindi nyo agad-agad makuha yung mensahe talaga na ating pong ipinapangaral kapag hindi po nyo alam yung kasaysayan. So napakahalaga na magbasa po tayo. Okay? So sa kwento ng ating pong tinatalakay at pinag-aaralan na po si Joseph, siya po tinawag na Joseph the Dreamer. Kung inyo pong kilala, si Joseph po, siya po yung isa sa mga anak po ni Jacob. Ano po? Ang anak ni Jacob ay 12 lalaki. At mayroon po siyang anak din ng isang babae, si Diana ba? Ayo, sino ba yun? Diana? Sabi ko na, hindi nyo inubos eh. Dina. Dina binasa eh. Okay, so, pero actually, doon sa ating pong binasa, kung ating pong titingnan yung Biblia, yung sa ating pong binasa, hindi po actually si Dina lang ang nabanggit doon hindi po isang babae lang kasi plural pong ginamit na daughters doon eh. Kaya parang hindi lang nag-iisang babae yun. Mayroon pang ibang mga anak si Jacob na mga babae. Kaya lang ang bilang lang talaga noong unang panahon, yung mga kalalakihan. Kaya yung 12 ay talagang sulit po yun, puro mga lalaki. Kaya yun ang binilang na 12 anak ni Jacob na paglaon ay tinawag po siyang si Israel. Kaya diyan nagmula ho yung lahi ng Israel. Ngayon, si Joseph, isa ho siya sa anak ko ni Jacob. Bagamat iba ho ang nanay, sa kadahilanan si Jacob ay meron pong 4 na asawa. Si Raquel, si Leah, si Bilha, at saka si isa. Basta 4 sila. So yung 4 na yon, yung magkapatid si Leah at saka si Raquel, ang bunso ay si Raquel, at yung dalawang babae, yun ay mga katulong or
ginawang asawa din po ni Jacob. Ano po? So, sa madalit sabi, mula doon sa apat na babaeng ito ay nagkaanak po si Jacob ng 12 lalaki. Ayon. At isa doon ay si Joseph. At tinuring po itong pinakamamahal. Si Joseph, pinakamamahal ni Jacob sa kadahilanan, siya po anak ni Leah? Na Raquel. Sapagkat si Jacob ay talagang minahal niya ng husto itong si Raquel. Ano po? Yun ho kasi talaga ang unang-unang babae na nakita niyang napakaganda. At yun ho ang una niyang gustong mapangasawa. Kaya naglingkod siya kay Laban. Kay Laban ng pitong taon ba? 7 years, naglingkod siya kay Laban sa loob ng 7 years para lamang mapangasawa itong si Raquel. Kaya lamang dinaya siya ni Laban at ang ibinigay ho ni Laban kay Jacob ay yung kanyang anak na panganay na si Leah. Kasi si Leah ay sa kanila, ang kultura nila, bago mag-asawa yung bunso, kinakailangan mauna muna mag-asawa yung panganay. Kaya nga ho, si Leah ang ibinigay ni Laban doon sa kay Jacob. So ngayon, nag-serve ulit itong si Jacob kay Laban sa loob po ng 7 years, kaya naging 14 years na, so another 7 years para lang mapangasawa si Raquel na siyang pinakamamahal po niya. So after 14 years, ayun, nakuha niya si Raquel. Kaya lamang ng problema, baog po itong si Raquel, hindi nagkaanak, kaya nagkaroon sila ng paligsahan yung dalawang babae, si Leah at saka si Raquel, na sila'y magkaanak. Pero dahil sa hindi sila binigyan muna ng anak, ginamit nila yung mga katulong nila para magkaanak. Kaya ang mga unang anak nila, nagmula ho doon sa mga concubines, mga concubines, doon sa mga katulong ni Raquel at saka ni Leah. So siguro, basahin nyo na lamang ang kwento. So ngayon, sa paglipas ng panahon, sa bandang huli ng buhay po ni Jacob, siya nagkaanak ng sa kay Raquel, yan ho ay si Joseph. Kaya nung nagkaanak po si Raquel, doon ho tuwang-tuwa si Jacob kasi nga yung anak na ito ay nagmula doon sa kanyang pinakamamahal na babae. Kaya talagang minahal ng gusto ni Jacob itong si Joseph. Kaya nga kung ating pong titingnan, ginawa siya ng sariling damit na talagang si Jacob ang gumawa, long sleeve. Tapos iba-iba pang kulay. Talagang yun ay pagpapakita ho ng kanyang pagiging paborito ni Jacob. Okay? So, nung lumaki-laki na po itong si Joseph, siguro mga teenager or basta nung binatilyo na ho siya, nagkaroon na siya ng panaginip. At yan ang ho yung ating pong tinatalakay, kaya tinawag siyang Joseph the Dreamer. So, sa pamagitan ng kanyang mga panaginip, doon ho ipinahayag ng Diyos ang destiny ng kanyang buhay. Kaya nakita po natin na mula sa panaginip, nagkaroon ng realidad ang kanyang mga panaginip na iyon. Okay? So mga kapatid, katulad ng pinag-aralan natin nung nakaraan, bawat isa sa atin ay meron pong nangyayaring mga panaginip. Kayo ba nananaginip din? Yan, mayroong iba't ibang mga panaginip na ating pong nararanasan, pero minsan yung bunga lang ho ng ating pong kahibangan, bunga lang po ng ating pagka-antok, kaya minsan ay nananaginip po tayo. Pero mayroong panaginip talaga na galing ho sa Panginoon, pahiwatig ho ng Diyos. Kaya nga sabi ito, God has a dream and a purpose for every life. Bawat isa sa atin, bilang Kristiyano, mayroon pong layunin, mayroon pong plano, may pangarapin ang Diyos sa buhay ng bawat isa ho sa atin. Pero, tandaan natin mabuti mga kapatid, yung purpose ng Lord, sabihin po natin sa ating katabi, may purpose ng Lord sa iyo. Pero dapat nating maintindihan na yung purpose na iyon, okay, yung path para makamtan ang purpose na iyon is not always easy. Hindi ho madali, hindi po laging madali para ho makamtan yung pangarap ng Diyos sa ating pong buhay. Sometimes, sabi nga, before we reach our purpose,
we have to go through pain. Di ba? Minsan, kinakailan dumaan muna tayo sa mga pasakit ng buhay. Kinakailan dumaan tayo sa rejection. Kinakailangan dumaan tayo minsan sa proseso ng ating pong buhay. Ano po? Katulad ni Joseph, ano po? Sa kanya para marating niya ang layunin ng Diyos sa kanyang pong buhay, dumaan muna siya sa maraming sakit o pasakit sa buhay. Ano po? Dumaan muna siya sa rejection ng kanyang mga kapatid. At dumaan siya sa tamang proseso. Yung proseso ng Diyos ay hindi madali po yan. Ano po? Yan, napaka-importante na maunawaan natin. Okay? Sabi nga, Joseph had a God-given dream, but before it was fulfilled, he was thrown into a pit. Yan, itinapon po siya doon sa isang balon. Kaya nga yung ating pong pag-aaral, from pit to purpose. Di ba? So, ang kwento, ito na sa ating pong binasa kanina. Mamaya, babasahin po din po ulit natin. Ano po? Na kung saan si Joseph ay pinagkaisahan ng kanyang mga kapatid na patayin. Ano po? Pero dahil sila po ay nakukonsensya din na pumatay, ay ang ginawa nila ay inihulog na lang siya sa isang malalim na balon. Ano po? Ayon. Kaya nga, sabi rito, the pit is a necessary step on the path to our purpose, not an obstacle. Ano po? Tanda natin mabuti, katulad ng buhay po ni Joseph, kung paanong lahat tayo ay mayroon pong layunin ng Diyos sa atin, may purpose ang Lord sa ating pong buhay. Katulad ni Joseph, pinadaan siya sa isang balon para bago makamtan po yung layunin ng Diyos sa kanya pong buhay. So bawat isa sa atin mga kapatid, yamang mayroon pong plano ang Diyos sa atin, may purpose ang Lord sa atin, pero sabi nga, yung pit ng ating pong buhay, yung mga balon o mga lubak, mga balon ng ating pong buhay, ito yung hakbang patungo po sa daan ng layunin ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya yung mga balon na yon, hindi po yon hadlang, kundi iyon ay daanan para makamtan natin ang layunin ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. Ngayon, sa ating pong pag-aaral, yamang Joseph ay inuhulog po sa balon, sinasa isip ko, bangin. Ano ba talaga? Hindi bangin balon di ba? Balon. Nakakita mo kayo ng balon? Yan. Ang ating pag sinabi po nating balon, pag sinabi po nating pit, ito po yung sa unang-unang panahon kasi, ay wala nawasa. Walang Maynila, Ang mga tao ay kumukuha ng tubig sa pamamagitan po ng paghuhukay sa lupa ng malalim. Ngayon, ang paghuhukay, ginagawang di ba yung tawag doon? Yung bumba, puso. Pero noong unang panahon, wala silang puso. Ang ginagawa talaga nila ay talagang humukay sila ng malalim na balon hanggang sa marating nila yung tubig sa ilalim at doon sila kumukuha ng kanilahong tubig na inumin, tubig na pampaligo, panglinis, panglaba, at pampainom doon sa mga hayop po nila. Yan, nakakita na ba kayo ng ganon? Yung balon? Sa amin, mayroon po noon. Mayroon pong ganon. Sa probinsya namin, kasi wala kaming source of water, galing sa Maynila, doon nawasa, nasa Islao kasi kami, mayroon kami mga hukay, may mga balon kami, doon sa amin pong lugar, na kung saan minsan doon kami umiigib para sa inumin po namin. Minsan doon kami naglalaba, ayon. Kaya minsan ginawa na namin ng tangke, kumbaga, para doon, sumasalok po kami doon. Minsan, yung pangsalok, may mga lubid po yun na mahaba, para lamang makapagsalok ng tubig. So, ganun po yung balon. Itong panahon ito, sa panahon po ni Joseph, ang hinulugan po sa kanya. Inihulog po siya doon sa isang balon na wala ng tubig. Madali sabi, natuyo na siya. Natuyo na po. Kaya nga sa unang pag-aaral natin, yamang alam po natin na si Joseph ay hinihulog sa balon. Anong klaseng balon yon? Ito po yung tinatawag na the pit of betrayal. Okay? Ano ibig sabihin ng betrayal? Pagtataksil. Balon ng pagtataksil. Kaya yung mga pagtataksil na yan, ay parang ito rin po ay balon po ng ating pong buhay. Kaya mga kapatid, naranasan nyo na bang pagtaksilan kayo? Well, mamaya titingnan natin kung oo ba o hindi. Napagtaksilan na ba o hindi. Okay? So bago po yun,
ay basahin mo natin muli. Ito pong Genesis chapter 37 verse 18. They saw him in the distance. Ano po? Muli yung salitang they referring to ng mga brothers ni Jacob, ni Joseph. Ano po? Kasi ang kwento ay yung mga kapatid ni Joseph nagpunta ho ng parang para magpastol. Si Joseph ay nasa bahay lang kasi nga hindi siya, maliit pa siya at nasa piling lang siya ng kanyang tatay. Kaya minsan isang araw, inutusan po ni Jacob, ng tatay, si Joseph, sabi, puntahan mo nga yung mga kapatid mo kung anong pinaggagawa. Yan. Kaya sumunod siya. Nung sumunod siya doon, kanya hong hinanap, kasi malayong lugar po yun, nasa kabundukan, nagpapastol po yung kanyang mga kapatid. Hinanap niya, kaya lang doon sa paboritong lugar na pinupuntahan ng kanyang mga kapatid, wala ho sila doon. Kaya ang ginawa ni Joseph, naghinanap niya ng hinanap hanggang sa mayroon siyang nakita ng isang tao, nagtanong siya, saan kayo napunta yung mga kapatid ko? Ando doon sa kabilang ibayo. Sinundan po siya sinundan niya yung kanyang mga kapatid doon sa kabilang ibayo hanggang sa nasumpungan niya. Nung nakita nila si Joseph na paparating, ayon, nagkaroon sila ng pag-uusap. Sabi ito, they saw him in a distance, and before he reached them, they plotted against him and decided to kill him. Gusto na nilang patayin itong si Joseph. They said to one another, here comes that dreamer. Kasi ito ang kwento nung nakaraan ay pinag-usapan po natin na si Joseph ay nagkwento ng kanyang panaginip doon sa kanyang mga kapatid. Okay? Ang panaginip niya ay niyukuran siya noong kanyang mga kapatid. Okay? Verse 20, come on now, let's kill him and throw his body into one of the dry wells. Ano po? Ito yung pit. Ano po? Ito yung balon. We can say that a wild animal killed him. Then we will see what becomes of his dreams. Sabi niya, patayin natin ang batang ito, tapos yung kanyang damit, sabi niya, ang kanyang bangkay, ihulog natin sa balon, tapos yung kanyang damit, ikunin natin, tapos sabihin natin na siya'y nilapa ng may bangis na hayop. Yan ang kanilang iniisip. Pero itong si Reuben, si Reuben ay isa sa kanyang mga kapatid na panganay, mas matanda. Okay? Sabi ito, Reuben heard them and tried to save Joseph. Sabi niya noon, let's not kill him. Yan, siya po yung nagtanggol. Kumbaga sa dahil nagkakaisa po yung mga magkakapatid, itong si Reuben ay ayaw niya sumali dun sa pagkakaisa. Bagamat wala siyang magawa dahil kapatid siya, pero lihim sa kanyang puso na siya po ay pinagtatanggol niya yung kanyang kapatid. Okay? Verse 22, just throw him into his well in the wilderness, but don't hurt him. Sabi doon, he said this, planning to save him from them and send him back to his father. Kasi inisip ni Reuben, pag inihulog lang siya sa balon, at least hindi siya patay, pag wala na yung mga kapatid, pwede niyang balikan yon at kanyang kunin ulit, tapos ibalik niya doon sa kanyang tatay. Gusto niya iligtas ang kanyang kapatid na si Joseph. Okay, so sabi dito sa verse 23, when Joseph came up to his brothers, they ripped off his long robe with full sleeves. Talagang pinunit yung kanyang damit. Sabi doon, itong damit na ito, ito yung ginawa ng kanyang tatay. Sinabi ko kanina, long sleeve, mahaba po yung manggas, tapos talagang sinadyang gawa ho ni Jacob yon. Tapos sabi po, iba-iba ho yung kulay ho noon. Talagang, kumbasa, special po yung damit na iyon. Okay? Sabi to, then they took him and threw him into the well, which was dry. Yan, talagang sinulog siya doon sa balon na yon. Okay? So, ano yung pinapakita ho doon? Mula doon sa mga talata ating itong binasa. Ano po yung pinapakita doon? Sabi to, Joseph was not thrown into the pit by strangers. Take note si Joseph ay hindi itinapon sa balon sa pamamagitan ng ibang tao. Hindi ho ibang tao ang nagtapon sa kanya doon sa balon. He was betrayed by his own brothers. Okay? Yun ang masakit. Hindi ho ibang tao, kundi mahal niya sa buhay, mga kapatid pa niya, ang nagtaksil pa sa kanya. Mga kapatid, ito pong aral. Sabi nga, betrayal hurts most when it comes from those who trust. Those whom we trust. Di ba? Ang masakit daw po, higit sa lahat, mas masakit kapag ang pagtataksil ay nanggaling sa ating mga
minamahal, na pinagtitiwalaan ho natin. Kaya ang tanong ko ngayon ay ganito, ay naranasan na ba nating pagtaksilan? Pagtaksilan. Sino sa inyo ang ganito na lang, sino sa inyo ang pinagtaksilan na pataas ng kamay? Sino sa inyo ang nabigo na sa pag-ibig? Pinagtaksilan ng inyong mahal sa buhay. Minsan, yun ang pinakamasakit, di ba? Okay lang yung ikaw ay saktan ng ibang tao. Pero ang pinakamasakit kapag mahal mo sa buhay ang magtaksil sa iyo. Katulad ng naranasan ni Joseph. Wala hong katulad yan. Ano po? Talagang masakit po yan. Kaya nga, kung ating pong titinan yung nagtaksil po kay Joseph, sabi nga, hindi po niya kaaway. Okay? Hindi po mga outsiders. Hindi po mga taga-ibang lugar. Ano po? At kung bagkos ang nagtaksil po sa kanya ay kanyang kapamilya. Kaya, mga kapatid, ang gusto po natin sabihin ay talagang masakit kapag kapamilya na natin, mahal na natin sa buhay, ang nagtaksil po sa atin. Yung hindi ka ba kakilalanin? Di ba? Actually, siguro maaaring hindi man naranasan natin, pero hindi ko alam kung ano kasi ang kasaysayan ng inyong pong mga buhay, pero madalas nakikita natin, narinig natin, nakikita natin sa social media na mayroon pong mga mahal sa buhay na nag-aaway-away. Di ba? Nagkakanulo. Naalala ko nung last, kailan ba kami nandun sa Las Piñas, grabe ho ang away ng aming mga kapitbahay doon. Yung bata, maliit pa yung na bata nung nandoon kami nakatira. Ngayon malaki na siya. Siguro kasi laki na ni Namnam. Ganun na hong edad. Tapos yung kanya hong tiyuhin na sa kapitbahay din, ay nag-aaway ho sila. Napakabastos ng bata. Napakabastos ng bata. Tapos sabi naman nung tiyuhin, hoy mga kapitbahay, mayroon ho ditong bastos na bata. Parang pinagsusumbong. Mantakin mo, sila na mga magkakapatid, magkakamag-anak, mga taga-Pangasinan yun eh. Talagang ang iingay ho nila, talagang nag-away-away ho sila. Okay? So itong mga taong ito ay, para sa akin, masakit para sa akin na makita na sila ng mga magkakamag-anak, magkakapatid, magulang sa anak, nag-aaway-away. Kung mga hindi nila mahal ang isa't isa, nagtataksilan siya, tapos nagkakampi-kampi, nag-aaway. Basta magulo ang buhay nila. Sa madali say, magulo ang buhay nila. Kaya mga kapatid, kung ating pong titingnan, parang ganun ho ang nangyari ho dito kay Joseph, kung saan siya po ay pinagtaksilan ng kanyahong kapamilya. Kanyahong kapamilya. Ano po? Kaya iyon ang pinakamasakit sa lahat. Para sa atin, maaaring hindi naman natin naranasan iyon dahil mahal tayo ng ating mga mahal sa buhay. Pero makikita po natin na there are times na tayo po ay nakakaranas po ng pagtataksil ng mga mahal sa buhay. Maaaring hindi man direktahan at hindi man ganong kalaki na pagtataksil. Pero mayroong mga iba't ibang paraan, kahit sa mumunting paraan, ay minsan na pagtataksilan po tayo. Yung hindi ka ngalang paniwalaan ng iyong kapatid, yung hindi ka ngalang paniwalaan ng iyong nanay, yung hindi ka paniwalaan ng iyong tatay, yun ay isang malaking pagtataksil na po iyon. Ano po? Okay? Sabi nga, there are moments in life when the people we expect to support us hurt us. Di ba? Ito, may mga tao, may mga panahon minsan na inaasahan natin na kung sino pa yung inaasahan natin na susuporta sa atin, siya pa yung hindi susuporta o nananakit sa atin. Naranasan nyo ba? May mga tao, may panahon na ganoon. Kasi minsan tayo as a Christian, ang expectation natin lagi, tayo ay kakampihan, papaboran ng ating mga mahal sa buhay. Diba? Pero pag minsan magdesisyon ka sa buhay at hindi ka sinuportahan ng iyong kapatid o mahal sa buhay, ang tawag doon ay pagtataksil. Masakit din po naman iyon. Ano po? Yung umaasa ka pero wala kang maasahan. Okay? There are moments in life when the ones closest to us walk away. Diba? Kung sino pa yung inaasahan na talagang pinakamalapit na sa ating pong buhay, ay siya po yung tumatalikod sa iyo o kaya naman siya po yung mag-walk out. Di ba? Di ba yung mga panahon na ganon? Halimbawa, kaibigan mo, inaasahan mo susuporta sa iyo, tapos siya rin pala yung
hindi susuporta. Aayaw sa iyo. Kaya medyo masakit po yun, okay? Sabi nga, the betrayal of people cannot cancel the plan of God. So ito mga kapatid, dapat natin maunawaan, although mayroon pong mga pagtataksil sa buhay, pero itong dapat nating tandaan, anumang klaseng pagtataksil na pwedeng gawin ng sinuman, ng tao, mahal naman natin sa buhay, kaaway man natin kung sino man sila, okay? That betrayal, sabi nga, could not cancel the plan of God. Ano po? Hindi po pwedeng makapagpigil yan sa plano ng Diyos. Once na ang Diyos ay may plano sa iyo, may purpose sa iyong buhay, ang purpose na iyon ay hindi kayang hadlangan ng anumang klase ng mga paghadlang o kahit ng mga pagtataksil pa yan. Itutuloy at itutuloy ng Diyos ang kanyang plano sa ating pong buhay. Naniniwala ba kayo doon? Itutuloy ng Panginoon yon. Kaya nga ho, tandaan natin mabuti, normal ang magkaroon ng mga pagtataksil. Kasi nga sa Biblia, kung ating pong titinan, may mga tao din pong pinagtaksilan. Hindi lamang po si Joseph. Ano po? Halimbawa, si David. Okay, si David, he was betrayed by Ahithophel. Kilala niyo ba si Ahithophel? Sino nakakilala doon? Patas ang kamay. Kay Ahithophel. Okay? Ito po ang kwento niya na po si Ahithophel, siya po ay isa sa mga counselor ni David. Alam po naman natin ang kwento ng Biblia na si David ay isang mandirigmang hari. Ano po? Pero itong si David, may mga counselors po siya. At isa ho doon na kanyang pinagtitiwalaan, close sa kanya, ay itong si Ahithophel. Okay? Ngayon, dumating sa point ng buhay po ng pagiging hari ni David, na itong si Absalom na kanyang anak ni David, ay nagrebelde laban sa kanya. Gustong patalsikin, makinig kayo mabuti, gustong patalsikin ni Absalom itong si David. Gustong palitan sa pagiging hari. So ano nangyari? Dahil sa natakot si David na mapatay siya ng kanyang anak, kasi marami na hong kumakampi dun sa anak, ano po, si David po ay naglayas. Tumakas po siya. Okay? Nung siya po ay tumakas, itong si Ahithophel, na supposed to be kasama niya, nagpaiwan. Nagpaiwan po siya. Hindi siya sumama doon sa pag-alis po ni David. So ano nangyari? Si Ahithophel ay kumampi kay Absalom. At si Ahithophel, siya ang naging counselor ni Absalom. Kaya gayon na lang ang panalangin ni David na sana yung si Ahithophel ay yung mga sasabihin ni Ahithophel ay huwag sundin ni Absalom. Yan. Kaya lang wala hong magawa dahil itong si Absalom nagre-rebelde na. Dahil isa sa mga counsel po ni Ahithophel ay talagang kalabanin ho ang kanyang tatay, yung si David. Ano po? Kaya mga kapatid, si David ay pinagtaksilan po ng kanyang malapit na counselor. Na walang iba kundi si Ahithophel. Inaasahan po ni David yon na sana'y susuporta sa kanya, sasama sa kanya, pero hindi siya sumama. Okay? Kaya masakit para kay David yon. Okay, sino pa? Si Jesus. Pumili ho ng 12 alagad. But he was betrayed by Judas. Ito yung pinag-aralan natin yung Friday. Di ba? Doon sa mga nandito, na kung saan pinagtaksilan ni Judas tama, di ba? Si Jesus. Yan, pinagtaksilan ni Judas si Jesus. Kaya kung ating pong titingnan, si Judas ay isa sa mga 12 alagad ng ating Panginoon Jesus. Si Jesus ay pumili ng alagad para maging yung 12 na po, para kanyang matrain, para maghamit sa ministeryo, pero isa ho doon ay naging Judas. Isa ho doon ay naging Judas. Kaya nga sabi nga ni Brother Kevin, yung salitang Judas ay parang naging negatibo na ang dating. Yung pangalan niya actually, napakaganda sa salitang English yan. Jude. O, di ba? Para pag tinagalog mo, Judas. Pag hindi nagbayad sa jeep, who does not pay? Hindi nagbabayad ng meral ko, who does not pay? Parang gano'n na. Well, mga kapatid, si Jesus ay nagmahal din po sa kanyang mga alagad, pero ito ay nagtaksel po sa kanya. Masakit ba yon?
yes, masakit para sa Panginoon yon, yung siya ay pinagtaksilan. Sino pa? Ito na si Joseph. Joseph was betrayed by his brothers. Ito yung pinag-aaralan po natin. Kaya mga kapatid, talagang marami sa Biblia ang mga nangyari na ganap tungkol sa betrayal na ito. Okay? Kaya kung paano mayroon sa Bible nito, ay natural din po na pwede hong mangyari ho sa atin. Sa Panginoon Hesus nga may nangyari. Di ba? Sa Panginoon Hesus nga, si Jesus nga ay pinagtaksilan, tayo pa kaya? O, di ba? Kaya it's normal for us to be betrayed. Tingnan po natin ating mga katabi. Pinagkakaila ka na niyan. Pinagkakanulo ka na niyan. Yan. O, di ba? Minsan akala natin mahal na mahal niya tayo. Pero hindi natin alam na minsan pinagtataksilan na pala tayo. Hindi, joke lang. Ano po? Hindi ko kayo, mahal na mahal kayo ng mga kapatid ninyo, ninyong katabi na yan. Okay? So, pero mga kapatid, dapat natin maintindihan na ang betrayal, minsan, ito ay nangyayari at nagaganap sa ating pong buhay. But, sabi nga, if we have been hurt by betrayal, okay, kapag naranasan mo ang betrayal, don't let pain stop our purpose. Huwag mong hayaan na iyong sakit na idinulot ng pagtataksil ay makapagpigil sa layunin ng Diyos sa iyong buhay. Diba? Kasi mayroon niyang minsan na ganito, ayaw ko na kasi nga pinagtaksilan ako. Bakit ito pa ang naranasan ko? May mga tanong tayo minsan sa ating pong buhay. Kaya minsan, umaayaw na tayo higit sa lahat sa Diyos. Kung kailan pa ako naging Kristiyano, kung kailan pa ako born again, kung kailan ako uma-attend sa church, bakit ganito ho ang nangyayari sa buhay ko? Minsan mga ganun ang ating mga sentimento sa buhay Kaya minsan tumitigil tayo sa Panginoon. Pero tandaan natin mabuti, kung tayo po ay mayroon pong calling o panawagan sa Panginoon, ay hindi tayo mapipigilan sa mga pagtataksil o mga sakit na ating pong nararanasan. Okay? Sabi nga, don't let wounds silence our calling. Okay, huwag mong hayaan. Siyempre, kapag ikaw ho ay napagtaksilan, masakit po yon. O sino sa inyo nagkaroon na ng kaaway ho dito? Yan, lahat naman tayo may mga kaaway. Sinong kaaway natin? Yan, si Satanas. Yan, sabi ng sister, yung sarili natin, kaaway natin minsan Minsan yung kapitbahay, minsan yung ating pong mga mahal sa buhay. Minsan, hindi naman tayo perfect talaga na talagang buo lagi ang ating relasyon. Kaya nga, ang pakiusap lagi ng Panginoon sa atin, love your brothers, love your neighbors, love your enemies. So, di ba? Lagi yung pakiusap ng Panginoon sa atin Kasi nga, hindi nga tayo ganun. Madalas sa atin, hindi natin mahal ang ating sarili. Alam nyo ba yon? Hindi nyo mahal ang inyong sarili? Kung mahal nyo ang inyong sarili, hindi nyo pa inumin ng soft drinks Kung mahal nyo ang inyong sarili, hindi nyo abusuhin Hindi kayo magpupuyat. Di ba? Kaya mga kapatid, tandaan natin mabuti, minsan hindi natin talaga totoong mahal ang ating mga sarili. Pero sabi ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself. Okay? So, kaya nga kung tayo pa ay mayroong panawagan, nasaktan man tayo, sabi nga, don't let wounds silence our calling. Okay? Huwag mong hayaan na yung mga sakit na ating pong naranasan ay makapagpigil sa ating panawagan. Nung nakaraan, tinalakay po natin yung tatlong klase ng panawagan, tatlong antas ng panawagan. Ano po? Una, we are called to be saved. Diba? Tinawag tayo ng Diyos para maligtas. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos na maligtas, wag kang mapigilan ng anuman, ng sinuman, na karanasan mo sa buhay para mawala muli sa kaligtasan. Ibig sabihin, para tumalikod sa Diyos at huwag maglingkod sa Panginoon. Hindi. Kahit anuman ang mangyari, once naligtas ka na, ituloy mo kasi yun ang purpose ng Panginoon. Ano po? Yun ang layunin ng Diyos sa iyo, ang maligtas. Okay? Pangalawa na antas ng calling natin ay, sabi nga, we are called to follow Christ. Okay? Tayo tinawag ng Panginoon para maging katulad ni Kristo, sumunod kay Kristo, maging disciple ni Kristo. Kaya nga, ang pakiusap lagi ng Panginoon, be holy, therefore, as your heavenly Father is holy. Yun ang laging sinasabi ng Biblia sa atin. Magpakabanal kayo, magpakatuwid kayo. Gawin ninyo ang pinakamabuti. Kasi nga ang Diyos na iyong sinusundan, ang Diyos na nagdi-disciple sa iyo, ang Diyos na iyo pong minamahal ay banal, matuwid. Di ba?
Kaya dapat maging katulad tayo sa Kanya. So ang panawagan ng Panginoon sa atin ay maging katulad sa Kanya. Okay? Yan ang tawag doon ay discipleship. Ang tawag doon ay following Jesus. Ano po? Ang ating goal ay maging katulad ng ating Panginoon Hesus sa Kanyang character. Yun ang pangalawang antas ng calling sa atin. Ano po? Panawagan sa atin. Pagkatapos nating maligtas, ito na ho tayo ngayon. Kaya kailangan magpakabanal sa ating pong buhay. Okay? At ang pangatlong antas ng calling natin ay, sabi doon, we are called to minister. Para magministeryo. Kaya nga ho, habang tayo ay lumalawig sa ating buhay Kristiyano, kailangan natin matuklasan yung ating pong gift, yung ating pong talent para magamit natin sa pagmiministeryo. Di ba? Kaya yun ang dahilan kung bakit kailangan nating maglingkod sa Panginoon. We are called to minister. Maglingkod sa Diyos, maglingkod sa body of Christ, maglingkod sa mundo. Ibig sabihin, mag-evangelize. Ano po? Yun. Kinakailangan matuklasan lang natin yung ating pong panawagan, yung ating gift and talents, ano po, para magamit natin sa ating pong ministeryo. So, yun ang antas ng panawagan ho sa atin. At ang last na panawagan, we are called to be in heaven. Kapag pinatay na ho tayo. Kapag pinatay na tayo, tinapos na ng Diyos, tapos ng ating purpose sa mundong ito, pag pinatay na tayo ng Diyos, we are called to be with Him in heaven. Yun ang final calling. Kaya sabi ng Panginoon, anak, halika na. Halika na. Dito ka na sa piling ko, magpakailanman. Kaya pag tinawag ka na ng Diyos, wala ka na magawa. Di ba? Wala ka na magagawa kung kapag tinawag ka na ng Diyos. Kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa kalakas, kahit gaano ka pa kapangyarihan, kahit gaano pa ang iyong estado sa buhay, pag sinabi ng Lord, halika na anak, dito ka na sa piling ko. Yun ang final calling mo. To be with Him for eternity. Di ba? Kaya mga kapatid, ang calling ng Panginoon, ano po, ay hindi po yung kayang hadlangan ng anumang klase ng betrayal. Ano po, kahit anong klaseng hadlang pa yan. Okay? So, ngayon, sabi nito, God can use what broke us to build us. So, once na dumarating sa atin yung mga hurts sa buhay, yung mga pasakit sa buhay, ano po, ito yung mga panahon na pagbasag po sa atin. Hindi ho madali kapag binasag ho tayo ng Diyos, ano po, pag binasag tayo ng Panginoon, so hindi ho madali yan, masakit po yan, pero ito'y gagamitin ng Diyos para tayo ay Kanyang buuhin. Okay? Sa mundo, pag binasag ka, basag ka talaga. Sira ka talaga. Pero sa Diyos, pag binasag ka, ito yung pagbubuo ng Diyos sa iyo. Pagsasaayos ng Diyos sa atin. Okay? Kaya nga, napaka-importante ng breaking. Ano po? Breaking, yung pag-break po sa atin. So ngayon, ang brokenness, yung pagbasag po sa atin, mayroong proseso po yan. Okay, so ngayon sa pangalawa sa ating pag-aaral, the process of breaking. Okay, balikan natin yung kwento sa buhay po ni Joseph. Sa verse 23, basahin natin, sabi ito, when Joseph came up to his brothers, they ripped off his long robe with full sleeves. Then they took him and threw him into the well, which was dry. While they were eating, sabi ito, they suddenly saw a group of Ishmaelites. Okay, sino po yung Ishmaelites? Ishmaelites. Okay. Traveling from Gilead to Egypt, their camels were loaded with spices and raisins. Okay. Bago po natin ituloy, ano po? Yung mga Ishmaelites na ito yung mga lahi po ni Ismael. Kilala niyo ba si Ismael? Ha? Huwag kayo matutulog kasi nga para maunawaan ninyo. Ano po? Si Ismael, siya po'y anak din po ni Abraham. Okay? Dalawang anak ni Abraham, si Isaac at saka si Ismael. Di ba? Si Isaac, ito yung lahi ng mga Hudyo. Pagkatapos ni Isaac, si Jacob. Tapos yung 12. Pero itong si Ismael, anak po siya ni Hagar, ang katulong po ni Sarah. Ano po? Na asawa ni Abraham. Ngayon, nung nagkaanak siya, tinawag pong Ismael. Pero ang kanyang lahi ay pinarami din po ng Diyos. Ito po yung mga Ismaelita. Okay? Ismaelites. At dito po nagsimula yung mga Arab countries. Ano po? Mga Arabo, mga Muslims. Ano? Okay? So ito, mga Ismaelites.
Mga negosyante po sila. Kaya di ba nakita mga Muslim, mga negosyante? Yun, doon sa kanila galing yon. Okay, sabi ito, while they were eating, they suddenly saw a group of Ishmaelites traveling from Gilead to Egypt. Their camels were loaded with spices and raisins. Yan. Judah, ito na si Judah, isa sa mga kapatid pa rin po nila, ano po, said to his brothers, what will we gain by killing our brother and covering up the murder? Yan, ano po ang pakinabang natin kung papatay natin ang ating kapatid? Tapos, tayo po ang mananagot sa kanyang kamatayan. Okay? Sabi sa verse 27, let's sell him to these Ishmaelites. So, mas maganda kung ibinta na lang natin sila. Pagkakitaan pa, magkapera pa tayo. Maganda, di ba? Maganda ba ang suggestion ni Judah? Maganda ba? Kapatid mo ibibinta. Okay, then we won't have to hurt him. After all, he is our brother, our flesh and blood. Tapos sabi ito, his brothers agreed. So nagkasundo rin naman sila, ano po, na ibinta na lang itong si Joseph. Verse 37 or verse 28, and when some Midianite traders came by, okay, the brothers pulled Joseph out of the well and sold him for 20 pieces of silver to the Ishmaelites who took him to Egypt. Okay? Bakit Midianite? Ito yung mga Ishmaelites na ito na nakatira sa Midian. Yung Midian isang lugar po yun, ano po? So kaya tinawag sila, bagamat sila Ismailita, tinawag sila ang mga Midianite. Okay? Na nagkakalakal dun sa Egypt. Okay? So ano pang nakita ho natin mula doon sa ating talatang binasa? Sabi ito, unang-una, nung nakita po ng mga kapatid si Joseph, nung lumapit po sa kanila, sabi ito, kanilang pinunit yung kanyang damit. Okay? Yung damit na yun na suot ni Joseph, ito yung pinaka-paboritong damit ni Joseph dahil gawa ng kanyang tatay. Siguro wala nang laba-laba yun, ano? Hindi kasi noon talaga, alam niyo po noon, hindi issue sa kanila yung maligo, hindi issue sa kanila yung maglaba, basta pag naisuot nila yung damit, ano po, hubarin lang nila, paborito wala na kasi pampalit hubarin lang, tapos maliligo, isusuot nila ulit yon. Ganun o sila noon. Kaya nga ho, kapag lumapit sila sa iyo, parang amoy, para siyang amoy ng isang daang kambing. Di ba? Parang ganun Hindi katulad sa atin ngayon, lalo na pag Pilipino, napaka-importante sa atin yung physical hygiene. Ano po? Madalas naliligo po tayo. Ayaw natin yung malagkit. Ayaw natin yung masangsang amoy. Gusto natin talagang laging fresh, laging mabango, laging naliligo. Yan ang gusto natin. Kaya tingnan natin ating katabi. Naligo na ba yan? Naligo ka na ba? Fresh ka ba? Ayan. So, ito si Joseph. Yung kanyang robe na iyon, okay, yung kanyang damit na iyon, sabi Joseph's robe was stripped from him. Yung robe na iyon, na kinuha sa kanya at pinunit, sabi nga, it is a symbol of identity and favor. Bakit identity? Kasi yun ang pagkakakilanlan sa kanya. Kasi nag-iisa lang siya sa tanang magkakapatid na mayroong kanong klase ng damit. Take note, special yung damit yun. Katulad yun nung damit ng ating Panginoon Yesus. Alam niyo po, ang Panginoon Yesus nung siya yung nagkaroon ng balabal, yung kanyang balabal, special po yun. Wala hong dugtungan yun. Talang pinasadyang gawa yun. Kaya nga noong si Jesus ay nakapako sa krus at gusto nilang pinagsugalan nila yung bakit? Kasi ayaw nilang guntingin, ayaw nilang hatiin kasi nga sayang dahil yun ay pasadya. Parang ganun din po yung kay Joseph. Sadyang gawa ng kanyang tatay. Napaka-special po yon. Kaya ito ay simbolo ng kanyang identity, pagkakakilanlan. And favor. Ito ay simbolo din po ng kanyang pagiging paboritong anak. Yan. Pero ano ang ginawa sa kanyang identity at sa kanyang pagiging paborito? Siya ay sinalaula lamang ng ibang tao. Kaya masakit po yon. At pagkatapos pong salaulain, sirain ang kanyang identity at ang kanyang favor, sabi nito, he was thrown into an empty pit. Okay? Tinapon siya sa
balon na walang tubig, walang empty siya. Ano po? Doon sa balon na yon, sabi nga, no water, no control, and no way out. Diba? Bakit to no water? Kasi nga natuyo na siya. El Niño noon yan. Bakit to no control? Kapag ikaw ay napunta doon, hindi mo maintindihan kung ano ho ang iyong pakiramdam. Bakit? Una, sobrang lalim at madilim na po iyon. Lalo na pagdating ng gabi. Ano po? Wala kang control sa iyong sarili pag nandoon ka. At no way out. Wala hong paraan para ikaw ay makalabas ho doon. Pag nag-iisa ka at wala hong tutulong sa iyo, hindi ka makakalabas. Bakit? Wala hong hagdan. Kaya ang paraan para makalabas ho doon, kinakailangan hulugan ka ng lubid para hilain ka pataas. Yun ho. Kaya no way out. So yun ho ang naranasan ni Joseph. Ano po? Pero yung mga bagay na yun na kanyang naranasan, yun ho ang proseso ng Diyos sa kanya pong buhay. Sabihin po natin process. Yan, ang proseso ng Diyos sa kanyang buhay. This is God's process para sa kanya. Anong klaseng process na ito? Kaya the process of breaking, sabi ito, breaking before building. Ayun, ano pa? Breaking before building. Kaya bago ka ayusin ng Diyos, minsan bago ka gamitin talaga niya, minsan babasagin ka muna ng Panginoon. Sisirain mo na ang iyong pagkatao para muling buuhin ng mas maganda. Diba? Katulad na sinabi ko kanina, pag tayo po ay sinira sa mundo, talagang sirang-sira ang ating pong pagkatao. Diba? Kaya pinapangalagaan natin yung ating pong pangalan, yung ating dignidad, yung ating pong reputasyon, pinapangalagaan natin yan sa mundo. At ayaw na ayaw natin na tayo po ay masira sa ating kapitbahay. Tama? Ayaw na ayaw natin na masira tayo sa ating kapitbahay, sa makakilala, sa mga kaibigan, sa mga kapatiran. Ayaw na ayaw natin iyon. Maliban lang kung talagang desperado ka na at sirang-sira na buhay mo. Diba? Pero ang katotohanan, in realidad talaga, ayaw natin na mayroong masabi ang iba sa ating pong buhay. Kaya pinangalagaan natin yung ating pong reputasyon. Tama ba? Mali? Pinangalagaan nyo ba ang inyong reputasyon? O basta na lang nyo kinaladkad ang inyong pong pagkatao? Hindi maganda, di ba? Kinakailangan pangalagaan natin. Pero dapat nating maintindihan na sa Diyos, minsan, kailangan nating basagin muna bago tayo niyang buuhin. Okay? Sabi nga, before God can use us, ano kanyang ginagawa? He removes the pride. Di ba? Kailangan kang basagin kasi nakadikit sa buhay mo ang iyong pride. Pagmamalaki. Ayaw mo kasi magpakumbaba. Kaya minsan kailangan mong basagin muna. O, di ba? Kaya yung pride ho natin, yun ho ay kailangan alisin ng Diyos sa atin. Kailangan basagin sa iyo para ikaw ay magamit po niya. Kaya ang mga lingkod ng Diyos na nagsisilbi sa Panginoon ay mga wala ng pride. Amen ba yun? Dapat wala ka ng pride. Dapat binaba na, winasak na, inalis na yung pride. Ang meron ka ay yung humility. Kabaliktaran ng pride ay humility. Okay? So tingnan natin ating katabi kung siya ba ay wala ng pride. Hindi. Iba hong tingin ng wala ng pride. Dapat ganun. Hindi ganun. Ako? Kasi pag tingin nakaganyan, pride po yun. Nakatingala eh. Pero pag humility, nakababa ang tingin. Okay? Sabi to, before God can use you, sabi nga, He breaks self-confidence. Diba? Kanya mo nang babasagin, sisirain, wawasakin ang iyong pagtitiwala sa sarili. Diba? Kasi tayo bilang tao, ang lakas ng loob natin. Diba? Minsan, ang lakas ng loob natin, laki ng tiwala natin sa ating mga sarili. Kaya naman, ang nangyari kung minsan ay go tayo ng go na hindi natin iniintindi minsan na mayroon palang Diyos na pwede tayong kontrolin sa lahat. Okay? He breaks self-dependence. Ano pa? He teaches us, before God can use us, sabi nga, He teaches us to trust Him fully. Bakit? Kasi bilang Kristiyano, bilang tao,
ang minsan ay malaki ang tiwala natin sa ating mga sarili. Okay, tanong ko lang sa ating sarili. Malaki ba tiwala nyo sa sarili nyo? Kaya ko to. Magagawa ko to. Pero dapat nating maintindihan na minsan yung tiwala nating sa ating sarili, minsan dyan pa, ito pa minsan ang magdadala sa atin para tayo po ay mapahiya. Diba? Dapat lagi tayong mapagpakumbaba. Diba? At ang iniisip natin lagi, Lord, wala akong magagawa dito. I can do nothing without you, Lord. Dapat mapagpakumbaba tayo. Kaya ang gusto nating mangyari, gusto ng Diyos na mangyari sa atin, tinuturuan tayo, bago niya tayo gamitin, tinuturuan tayo na talagang magtiwala sa Kanya ng lubos. Di ba? Kaya ang paglilingkod sa Diyos ay hindi po ito lakasan ng loob. Ito ay pagtitiwala sa Panginoon. Kahit minsan malakas ang loob mo, pero kapag wala naman ng Diyos sa iyo, hindi ka nagtitiwala sa Kanya, minsan yung lakas ng loob mo, walang silbi, walang kwenta sa Diyos. Di ba? Kaya kinakailangan magtiwala ka talaga sa Kanya. Itinuturo ng Panginoon sa atin yon para bago tayo niya gamitin. Okay? Okay, sabi nga rito, God is not destroying us. Once na dumaan tayo sa breaking of life, pagbasag ng buhay natin, hindi ibig sabihin po nun na tayo po ay Kanyang sinisira. But He is developing us. Sabihin po natin, He is developing us. Yan. Binibuild Kanya. Inaayos ka. Pinapaganda ka ng Panginoon. Diba? Kaya ka binabasag kung minsan. Diba? Kaya kung hindi ho tayo marunong tumanggap ng ng sakit, ng sakit sa buhay, minsan ay mabibigo talaga tayo. Magre-react talaga tayo. Kasi ang Diyos, mayroon siyang proseso ng pag-build na ating buhay. It is a process of breaking first before developing us. Okay. Katulad po sa isang illustration. Sabi nga, grain must be crushed first before it becomes bread. Tama? Ang trigo, bago maging tinapay, kinakailangan, gilingin mo na siya. Sa ating panahon, ginigiling na, pero doon unang panahon, talagang binabayo. Binabayo, talagang matinding pagdidikdik muna bago maging masarap na tinapay. Di ba? So, parang ganun din po ang ating pong buhay. Kaya kailangan minsan basagin ka talaga, dikdikin ka talaga ng husto bago ka maging pakinabang. Okay? Then, sabi ito, isa pang illustration, gold must go through fire first before it becomes pure. Di ba? Katulad ng ginto, idinadaan sa apoy para malaman kung talang ito ay dalisay. Minsan, ganun din po tayo. Ay nalintulad tayo sa ginto, precious ang ating pong buhay sa Diyos. Ano po? Kaya minsan pinapadaan niya tayo doon sa mga sufferings in life, mga bitterness in life. Pinapadaan tayo doon sa mga pagsubok sa buhay. Okay? Para malaman kung talagang pure o dalisay ang ating pong pagkatao. Yan, ano po? So, mga kapatid, sabi niya, if you are in a season of breaking, kapag nasa panahon tayo ng pagbasag ng ating pong buhay, don't complain. Sabihin po natin, don't complain. Anong dapat gawin? Trust Him. Magtiwala ka lang sa Diyos. Okay? Don't quit. Sabihin po natin, don't quit. Anong dapat gawin? Submit to Him. Di ba? Yun ang kailangan gawin. Basta huwag kang mag-alala. Huwag ka lang mag-alala sa iyong buhay kung dumaranas ka ng mga pagbasag, mga pasakit sa buhay. Ano po? Basta huwag ka lang tumigil. Magtiwala ka lang sa Kanya, magpasakop ka sa Kanya, sumunod ka sa Kanya, ipagpatuloy lamang ang buhay. Okay? So, tuloy po tayo. Sabi to, the process is painful, but it is purposeful. Tama, di ba? Masakit man minsan ang proseso ng Diyos bago ka magamit niya, pero ito ay pakinabang. Okay? Diba masarap kapag ang Diyos po ang gumagawa sa ating pong buhay. Okay? Ngayon, tuloy po tayo sa pangatlo pong pag-aaral natin, the path to purpose. Tandaan natin mabuti mga kapatid, kaya from pit to purpose. Ano pa? So, pero bago natin marating yung purpose na yon, mayroon pong pagdadaanan talaga tayo. Kaya ito yung path to purpose. Tingnan natin, muli ang kwento. And verse 28,
And when some Midianite traders came by, the brothers pulled Joseph out of the well and sold him for 20 pieces of silver to the Ishmaelites who took him to Egypt. Magkano? 20 pieces of silver. Magkano kay halaga noon? Maliit lang yun. 20 lang eh. Okay? Meanwhile, ay tama ba? Tapos sa verse 36, sabi doon, ba't 36 na kaagad? Okay lang. Nawala yung isa. Sa verse 36, sabi doon, meanwhile in Egypt, the Midianites had sold Joseph to Potiphar, one of the king's officers who was the captain of the palace guard. Diba? Doon sa palasyo naman, o doon sa Egypt naman, sabi doon, si Joseph, nung siya pa ibininta doon sa mga Ismailites, yung mga Ismailita naman ito, ay ibininta naman nila si Joseph doon sa kay Potiphar. Si Potiphar, sabi doon, siya po ay isa sa mga officer ng hari ng Egypt, na si Paraon, at siya po yung captain of the palace guard. Ito si Potiphar na ito. Okay, sa mula doon sa mga talata ating pong binasa, ano po ang ating pong makikita? Una, Joseph was sold and taken to Egypt. Bininta siya. So, bakit ibininta? Ano po ang kwento? Bakit ibininta? Tama ba 'yon? Siya ba dapat ibenta? Well, doon sa mga kapatid ay pinagkakitaan siya. Pero noong unang panahon, yung pagbibinta ng tao ay ginagawa po 'yon. Sa ating panahon ay hindi na pwede ngayon. Kasi ang tawag niyan ay human trafficking na po 'yon. Hindi na bawal na tayo magbenta ngayon. Pero noon sa kanila, pwede sila magbenta. Ang ibinibenta nila ay nagiging slaves po 'yon. Nagiging katulong. Kaya bumibili sila ng mga katulong. Ngayon, pag gusto mo magkaroon ng katulong, punta ka lang sa probinsya, sa mga kamag-anak mo, mag-request ka doon. Pero noon, kung gusto mo magkaroon ng katulong, punta ka sa palengke, doon ka bumili na ang katulong. Mayroon pong binibenta mga katulong noon. Ayan. So, kung ating pong titingnan, itong si Joseph, siya ibinenta. Legal po yon yung pagbibenta noon. Kasi pwede pang magbenta. So, mula sa mga Ismailita, bininta siya, tapos bininta naman siya doon sa Egypt kay Potiphar. So, ngayon, kung ating pong itatrack yung kanyang pangyayari sa buhay po niya, sabi nga, it looked like his life was going downhill. Para bagang ang buhay niya ay pasama ng pasama. Papuntaw sa kawalan. Bakit? Kasi nga, mantakin mo, pinagkaisahan ng kanyang mga kapatid. Binitrain ng kanyang mga kapatid. Inihulog sa balon. Tapos ngayon, ibinenta. Tapos ngayon, ibinenta ulit. Kung ating pong titinan ay para bagang, kung sa ating sariling pag-iisip, wala na. Wala na. Tapos na ang kanyang buhay. Okay lang sana kung nandoon pa siya sa Kanaan. At least doon yung kanyang tatay, andun yung kanyang nanay, andun yung kanyang mga kapatid kung sakali. Pero yung ikaw ay mapalayo na sa mismo sa iyong mga mahal sa buhay, pwedeng masabi po natin na wala na, tapos na ang kanya pong buhay. Pero, sabi ito, but in reality, sabi ito, he was being moved toward his destiny. Yun ang kagandahan. Ang katotohanan, yung nagaganap at nangyari ho sa buhay ni Joseph, ito ay patungo sa kanyang destiny. Ano yung destiny niya? Anong destiny niya? Siya ay maging governor someday. Yuyukuran ng mga tao. Yuyukuran siya ng mga mahal niya sa buhay. Yuyukuran siya ng kanyang nanay at ng kanyang tatay. Yun ang kanyang destiny. Kaya nga pinakita na sa kanya noon ito sa panaginip. Okay? Minsan sabi ka rito, what looked like a setback was actually a setup. Minsan yung tingin ho natin, sa halip na para bagang paurong ho yung nangyayari, pero hindi natin alam na ito pala ay plano ng Diyos para ho makamtan mo yung iyong pangarap. Makamtan mo yung plano ng Diyos sa buhay mo. Mga kapatid, sa Diyos, wala hong nasasayang. Sa Diyos, wala hong paurong. Kahit minsan ay kala natin paurong, sa Diyos ay pasulong po yan. Okay?
There are times we don't understand God's ways. Yung may mga panahon, hindi natin maintindihan ang mga ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Di ba? May mga panahon na talagang akala natin ay pinabayaan na tayo ng Diyos, kaya may mga question tayo sa ating buhay. Ang tanong natin kuminsan ay, why did this happen? Di ba? Panginoon, bakit sa akin nangyayari ang mga bagay na ito? Di ba? Ganun minsan ang tanong natin, bakit sa akin nangyayari? Bakit hindi sa Kanya? Bakit hindi sa kanila? Panginoon, bakit sa amin nangyayari, born again kami? Bakit hindi sa kapitbahay namin ng mga chismosa? Di ba? Isa na may mga tanong ho tayo, why did this happen? Bakit naganap ito? Nangyari ito sa aking buhay. Minsan ay ganyan ho tayo. Okay? Why this pain? Minsan ang tanong natin, Panginoon, bakit sobrang sakit ng aking nararanasan at nararamdaman? Pwede naman, Panginoon, na mild lang ang aking naranasan. Di ba? Katulad ng ating Panginoon Jesus, nung siya ay nasa Garden of Gethsemane, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanya hong pagdadaanan. Sabi niya, Ama, hanggat maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. But not my will be done, but your will. Bakit niya nasambit yung mga panalangin na yon? Dahil po sa alam niya, masakit po para sa kanya ang kanyang pagdadaanan. Kamatayan ba naman sa cross ang kanyang dadaanan, di ba? Kaya minsan tanong natin, bakit ganito? Bakit ganito ang sakit ng aking pagdadaanan sa buhay? Pero dapat nating maunawaan na yan ay bahagi ng proseso ng Diyos sa atin. Bahagi ng landas na ating pong tinatahak. O kaya naman, why this path? Minsan ganun ang tanong natin, bakit ito yung daan na aking pong dinadaanan? Bakit hindi doon sa smooth way? Bakit doon ako dumadaan, Panginoon, sa mga lubak-lubak, sa mga baku-bako ng buhay? Di ba? Minsan, nagtatanong ba kayo? Nagtatanong ba kayo sa inyong sarili na bakit, Panginoon, ay yung iba mahayaman, kami mahirap lang. Minsan, nagtatanong tayo, bakit sila ang gaganda ng church nila? Ba't kami ganito lang? Di ba, may mga question tayong ganun eh. Di ba? Tulad nung nakaraang Friday, nandoon kami sa Victory. Sobrang ganda ho ng kanilang church. Sobrang ganda ng kanilang sound system. Sobrang laki ng kanilang space. Sobrang yaman ho nila. Sobrang sarap ng pagkain ho nila. Tapos, ikukumpara natin ang ating mga sarili sa simbahan ho natin. Doon ang sobrang lamig. Dito, medyo mainit-init pa. Pag lumabas ka, sobrang init. Alam mo, nandyan na yung shiol sa labas. Mga kapatid, talagang medyo, minsan, nagtatanong ho tayo, bakit Panginoon, sobrang dami ho nilang mayamang miyembro, bakit sa amin? Kahit isa lang. Sana marami rin kaming mayamang miyembro para man matulungan kami. Di ba? Isa may mga tanong ho tayo, pero ito'y pinapadaanan sa atin ng Diyos. Dahil gusto ipakita ng Panginoon sa atin na ang landas na ating tinatahak ay patungo pa rin doon sa layunin ng Diyos sa ating pong buhay. Tandaan nating mabuti na kapag ang Diyos ay tumawag sa atin, hindi po siya nagkakamali. Sabi nga, every pit is part of God's path to our purpose. Bawat lubak, bawat balon, bawat bangin na ating pinagdadaanan ay bahagi po ng daan patungo po sa layunin ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Bahagi po yon. Kaya hindi laging simentado, hindi laging ispaltado ang kalsada. Minsan ay baku-bako ang daan, lubak-lubak ang daan na yung pagdadaanan. Kaya huwag tayong magtatanong, Panginoon, bakit ganito lubak-lubak ang aking pinagdadaanan sa buhay? Kaya minsan wala tayong karapatan na magreklamo sa Diyos. Ano po? Pinagdadaanan natin yon para ipakita sa atin na ito ay bahagi po ng paghubog ng Diyos sa ating buhay hanggang sa marating natin ang layunin ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Okay? So, tulad po ng isang illustration. Sabi ito, like a GPS. Alam niyo yung GPS? Sabi ito, when there's a detour,
it doesn't cancel destination. It simply redirects the road. Diba? Naalala pa natin? Ako kasi gumagamit, hindi yung yung maps, ang ginagamit ko, Google Map, hindi yung Google Map ginagamit ko. Waze po yung ginagamit ko. Kaya there are times na pag hindi ko sinusunod yung Waze kapag alam ko na yung daan. Pero mga kapatid, there are times na pag sinabi ng Waze, kumanan, pero hindi ka kakanan, tutuloy ka lang. Pero hindi ibig sabihin noon na kapag hindi mo siya sinunod, ay tapos ka na. Maliligaw ka na. Hindi ang ginagawa ng Waze, i-reroute ka lang niya. Pero ang destination, doon pa rin sa pupuntahan mo. Di ba? Mga kapatid, ganyan din po ang buhay natin bilang Kristiyano. May mga pagkakataon na hindi porke nagkamaliho tayo, lumagpas tayo, di ba? Hindi tayo sumunod, kumisan ay tapos na tayo. Hindi po. Ang ginagawa ng Diyos ay nire-route lang po tayo. Pero ang destination natin ay doon pa rin. Minsan bumabagal lang, lumalayo lang, minsan may mga problema lang. Pero tanda nating mabuti, ang Waze kasi, sinasabi niya, ibabaguhin ang iyong daan para sabihin sa iyo na, halimbawa, matraffic doon sa lugar na yun, kaya dito ka nadadaan. Di ba? Kaya lang pag matigas ang ulo mo, dadaan ka talaga doon. Di ba? Pero kayo pa man, iisa pa rin yung destination na iyong pupuntahan. Ganyan ho ang ating pong buhay bilang Kristiyano. Okay? So, therefore, sabi nga, trust God even when we do not see the full picture. Ano po? Magtiwala lamang daw po tayo sa Diyos kahit hindi pa natin nakikita ang buong larawan ng buhay o na ating pinupuntahan. And take note, sabi nga, God is working behind the scenes, di ba? Talagang gumagawa ang Diyos sa buhay po natin, sa kabila ng lahat na ating pinagdadaanan. God is redirecting our steps. Ano po? Talagang siya yung mag-guide po sa atin kung saan tayo dadalhin. And God is fulfilling our purpose. Okay? God is fulfilling His purpose for us. Kaya tutuparin at tutuparin ng Diyos ang layunin ng Diyos para po sa atin. Kaya na dumaan man tayo sa mga problema, pagsubok sa buhay, sabi nga, we are not lost, but we are in a process. Hindi ho tayo naliligaw. Kaya huwag tayo magtatanong na, Lord, ba't ganito? Hindi tayo naliligaw. Tayo ay nasa proseso lamang. Okay? So, once again, sa ating pagtatapos, sabi ito, Joseph was thrown into a pit. Ang tawag doon ay betrayal. Okay? Pangalawa, Joseph was shaped through process. Ang tawag doon ay breaking. At ang pangatlo, Joseph was led into his destiny at ang tawag doon ay purpose. Okay? Sabi dito, what others meant for harm, God used for good. Diba? Ang iniisip ng iba, ito ay kasamaan para sa ating kasamaan, ay kasisira, pero para sa Diyos, lahat ng bagay ay para sa ating ikabubuti. Romans 8:28, sabi doon, God works, all things work together for good to those who are in Christ Jesus. Ano po? Ayun, all things work together for good. Doon na lang tayo. Lahat ng bagay ay nagaganap at nangyayari sa ating buhay para sa ating ikabubuti. Hindi para sa ating ikasasama. Para sa ating ikabubuti. Kasi nga, yun ang purpose ng Lord sa atin ayon sa kanyang kabutihan. Okay? The pit is not our final destination. Katulad ni Joseph, hindi po bangin ang final destination niya. Akala ng kanyang mga kapatid, tapos na siya doon. Pero God is doing something, siya po, ang pit na yon, balon na yon, hindi po yun ang katapusan ng kanyang buhay. Bagkos, sabi ko, the pit is the first step toward God's purpose for our life. Diba? Yun ang unang hakbang ng layunin ng Diyos sa ating pong buhay. Okay. Ngayon, sabi nga, if we are in the pit right now, ano dapat natin gawin? Tanda natin, God has a reason. May dahilan ng Diyos, bakit ka pinagdadaan yan? And God is working. He is working in your life. Ano po? And God has a destination for every one of us. Mayroon siyang layunin. Para sa bawat isa sa atin, mayroon siyang destination. Kaya ang ating destination ay sa piling po ng ating Panginoon. So, huwag tayong mawala ng pag-asa.
mayroon man lubak, mayroon mang balloon, ang ating po nilalakbay, ang ating destination ay from pit to purpose. Yan. Palakpakan natin ating Panginoon, from pit to purpose. Purihin po ang Diyos sa oras na ito, sa kanyang mga salita.